Ating po pinag-uusapan ay patungkol sa paglago. Kailangan mong lumago, kagaya ng mga puno na malalago, matatatag sila. Yung mga puno na laging naroroon, yung mga puno po na nasa ibabaw ng bundok, sila po'y laging nakaharap sa bagyo. Pero mapapansin nyo, nananatili silang matatag. Sa kabila ng bagyo, silang unang laging tinatamaan ng bagyo. Pero bakit sila'y nananatiling matatag? Matagal na sila. Sabi nga ng iba, yung mga punong matatagal na itaga sa panahon. Matagal na. Lumalim ng ugat, lumawak. Ang ugat ng punong matatag, humahanap lagi ng tubig. Narin ba tayo? Ang niyog, yan po ang roots ng niyog. Malapit po yan malimit sa dagat. Humahanap ang kanyang ugat. Kaya yan pong niyog ay napakataas. Higit na pinakatawales yata ang niyog. Pero parang kawayan yata. Pero marami sa niyog ay talagang very tall. Ano po? Humahanap siya ng tubig. Ang ugat ng niyog ay humahanap lagi ng tubig. Ang kanyang ugat ay lumalawak. Laging hinahanap niya yung tubig. At dapat tayo ganon. Lagi nating hanapin ang makakapag-satisfy ng ating soul. Wala pong ibang makakapag-satisfy at magbibigay sa atin ng katatagan at kalakasan maliban sa living water. The Word of God. And the Word of God is God. Salita ng Diyos. Dito ka magiging matatag. Dito ka lalago. Dito ka magiging stronger. Dito ka makakaranas ng spirit-filled, controlled life. Sino rito yung gusto mong kagaya mo ay isang puno na humarap man sa pagsubok, mananatili ka pa rin matatag. No turning back. Mananatili pa rin sa Panginoon. Pumalakpak sa Lord. Amen. So, kailangan mo ang salita ng Diyos. Nagpapasalamat ako na ang bawat isa'y magpapatuloy. Ito naman po ay pinag-usapan na natin first week kung paano ka magiging malago. Kailangan mo ang salita ng Diyos. Ito talaga ang disenyo ng Lord sa kanyang mga anak. Mauhaw ka sa salita ng Diyos. Kahit na napakayaman ng tao, nasa kanya na sasabihin ang lahat, siya na ang pinaka-multi-millionaire. I tell you, there is a void inside his heart, her heart, na yon ay void intended lang ni Lord for him. For His presence. For His word. Kaya laging, bakit may mga nagsusuicide very famous? Bakit may nagkikitil ng buhay ay mayaman? Because hindi masatisfied, kulang sa satisfaction, kasi walang relasyon kay Lord. Pero ikaw at ako na magpapatuloy ang relasyon sa Panginoon, anuman ang dumating na pagsubok, ikaw ay magtatagumpay. At yung inaawit nating no turning back because Christ is enough, ito ay mararanasan mo. Kailangan mo lumago. Itinuro ko sa inyo, pag sinabing lumago, maging mabunga ka inside and outward. Inward and outward. Yung bunga ng banal na Espiritu. Kailangan mong lumalim sa pagkakilala kay Lord. Tumaas ang faith. Yan ang ibig sabihin ng paglago. Tataas ang faith, lalalim ang pag-ibig sa Diyos, lalawak ang kaalaman tungkol kay Lord. Yan ang ibig sabihin ng lumalago. Nag-a-apply ng mga nakalagay sa Bible. Hindi nananatiling
talunan, kundi victorious. Sino rito nagsasabing, hindi ka papayag na ikaw ay maging talunan sapagkat ang kasama mo ay Diyos na mapagtagumpay. 1 Corinthians 2:14, nasa unahan si Lord. Tayo'y sumusunod, nagpa-follow tayo sa Kanya, kaya ikaw at ako, the followers of Christ, will continue to become victorious. Taas ang kamay ng victorious. Ipalakpak ang kamay kay Lord. Sealed by the blood of Jesus. I-review natin at ituloy natin. Review part 1 and 2 teachings. First week, second week. Kapag ang tao ay lumago, ito, number 1, ang mararanasan mo. Ito yung blessing, number 1, na mararanasan mo. Kandidato ka to have a Christ-like character. Sino may gusto noon? Ito yung blessing kapag ang tao ay lumalago. Lalago ka dahil nakikinig ka ng Word of God, nagbabasa ka ng Word of God, umaattend ka ng fellowship, nakikipag-fellowship ka sa iba. Seryoso ka sa relasyon mo sa Panginoon. Number 1 blessing, kandidato ka. Doon sa Romans 8:29, na ang programa ni Lord sa kanyang mga pinili ay makawangis siya. Tanggapin mo na yan. Kaya ang ating illustration ng halaman, para maganda ang forma, nagiging sampayan tuloy ang halaman, ito ay inaalsan ng mga siit-siit, pangit na leaves, pinopormahan. At pagsuloy niyan, wow, fresh na naman ang leaves. Ako'y may halaman. Tapos, ayan naman, blooming na naman. Sino rito ang Kristiyanong gusto mong maging blooming ka, fruitful and productive? Tatapyasan ka talaga ng pangit na ugali. Payag ka? Sagot kayo kay Lord, payag ka? Magiging blooming ka, parang halaman. Sa una, ang sama, kasi kinokortihan. Pinopormahan ng nag-aalaga mga gardener. Hindi ako gardener. Ako lang ay appreciate yung talaga, yung mga nilikha ng Panginoon. Pinaparangalan ko si Lord sa mga halaman. Sabi ko, Lord, salamat. Binihisan niyo sila ng iba't ibang kulay. Tama po ba? Yan po'y pagpaparangal sa Lord. Iba't ibang kulay. May sobrang green, may light green, may pink. Ako may alamang pink. Nung pumunta ako sa Macau, nakakita ko dun sa may CR tabi-tabi. Sabi ko, paano kaya dadami yung aking ganyan? Iisa lang. Pag pinormahan mo ang halaman, ang ganda na, magbubloom siya, iba ng kulay, fresh na fresh. Ganun ka rin, fresh na fresh ka rin kapag ikaw ay tinatapyasan ng Lord ng masamang ugali. Sino may gusto roon? So number 1, kapag ikaw ay lumago, nasahin mo ang paglago, ang blessing number 1, kandidato ka sa gusto ng Lord na mangyari to have Christ-like character. Sabihin mo sa iyong katabi, congratulations. Lumalago ka. Kandidato ka to have Christ-like character. Ibig sabihin, patuloy na nababago from glory to glory. Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Maniwala kayo, hindi. Hindi mo kayang baguhin ang kapwa mo. Only through the power of the Holy Spirit. Kaya ipagpe-pray mo, oh God, loobin mong siya'y totoong may relasyon sa'yo. Ang taong may totoong relasyon, naroon si Holy Spirit, siya talaga ang babago sa tao. Kumusta ka? Nababago ka? Andiyan si Holy Spirit. Kumusta ka? Hindi ka nababago? Huwag kang pumayag na hindi mo gawing totoo ang relasyon mo. Ang paraan lang para totoong nariyan si Holy Spirit, totoo ang relasyon mo kay Lord. Genuine ang relasyon mo.
Si Holy Spirit lang talaga, promise, ang bumabago sa tao. Hindi mo kaya. Zechariah 4:6. It's not by might. It's not by power. It's only through the Holy Spirit. Kaya kung meron kang anak, asawa, o ikaw mismo, sarili mo, hindi nababago, hilingin mo kay Lord, magkaroon ng genuine relationship kay Christ. At pag ang tao, the time na ang tao ay nag-surrender totally ng buhay kay Kristo, si Holy Spirit inagaharit, nananahan, at mababago siya. Pumalak pa kay Lord ang nagsasabing gusto mong maranasan mo si Holy Spirit. Patuloy na nababago, kandidato ka. Pag ikaw ay lumalago, paano lalago? Through the Word of God. Through the Word of God, fellowship. Lalago ka. Sa iyong mga pagtetestify, lalago ka. Nagpapaalaga ka, umaattend ka ng mga life, lalago ka. May nagme-mentor sa'yo, tumatanggap ka ng pagtutuwid, lalago ka. Ang taong hindi tumatanggap ng pagtutuwid, full of pride. Mahirapan. Si Lord ay marugaling magturo, master teacher. Number 2, padalawang blessing. Ano pong topic natin? Different blessing. Kalagay ba dyan? Different blessing of being a growing, matured Christian. Number 2. Anong blessing number 2? Pag ikaw ay lumago, you will become a true followers. Candidate ka. O kasama ka na. Maitutuwing ka ng totoong tagasunod ni Kristo na si Kristo ang nasa unahan mapagtagumpay. Kaya siguradong magtatagumpay ka. 1 Corinthians 2:14. Ilagay mo yun, hindi ko na ilagay. Dito sa become true followers, sinasabi dyan, you need to die to yourself daily. Mamatay ka sa sarili mo. Ibig sabihin, ano man ang ginugusto mo ngayon na hindi gusto ni Lord, iwaksi mo na yan. Die to yourself. Yun ang ibig sabihin. Yung ginugusto mo, sobrang gusto mo, pero hindi naman yan nakakabuti sa'yo. Iwaksi mo na yan. Hubarin mo na yan. Saka mo palang masasabing you are decided to follow Christ. You need to put away the old clothes of sin. Tanggalin mo yan. And replace. Hayaan mo yung mga bagong bagay mula sa Panginoon. Die to self. Ginugusto ang gusto ni Lord, inaayawan ang ayaw ni Lord. Sabihin mo yan ngayon. Ginugusto ko, Lord, ang gusto mo. Inaayawan ko ang ayaw mo. Amen. Palakpakan natin si Lord. Yan ang blessing. Hindi dahil mo, kundi dahil ni Holy Spirit. Hindi dahil mo. Kapag ganyang na ang panalangin mo, praise God, lumalago ka na. Sino rito ito ang gustong panalangin? Congratulations, lumalago ka na. Ginugusto mo, hinangad ba yung gusto ni Lord? Ayaw mo siyang masaktan. Lumalago ka na. Patatlong blessing. You will experience intimacy with God. God is always first. Paggising mo, good morning, God the Father, Son, the Holy Spirit. Good morning, Holy Spirit. Good morning, Jesus. God is first. Bago ka kumain, thank you, Lord. Bago ka matulog, I worship you, Lord. I worship you. I thank you. I adore you. I praise you. Lumuluhod ka, nagpupuri, nagpapasalamat, sumasamba. Lumalago ka. Marami bang dapat ipagpasalamat kay Lord? Walang gera? Salamat, Lord. Walang lindol? Salamat. Walang sunog? Thank you, Lord. Malalakas, wala sa ospital,
walang nasa ICU. Thank you, Lord. Karapat-dapat siyang sambahin, parangalan, luwalhatiin. Walang lindol. Thank you, Lord. Walang bagyo. Kulang. Ang pagsambay, pagyuko, pagluhod. Ang pagpupuri, pwedeng hindi ka nakaluhod, pwedeng hindi ka nakayuko. Pero Lord, pero mga kapatid, ang pagsamba, ang totoong pagsambay, may pagpapakumbaba. May paggalang. May pagyukod. Kaya nga kayo, pag kayo gumagalang lolo, lola, nanay, tatay, na-bless kayo, hindi naman kayo na-bless nung nakatingala. Nakayuko kayo, tama po ba? Bilang paggalang, tama po. Eh, how much sa Lord? Ere, ilapat mo din eh. Naro ka naman sa kama mo. Pagsamba. Paano ang pagpupuri? Butin mahaba. Siguro kailangan lagi kong nakabahaba na. Itasan mo siya, parangalan mo siya, pasalamatan mo siya. Kaya po tayo, may Jericho March, patataa. Ay, pwede na nga tayong araw. Pang-apat na po kaming apat na po na eh. Pag may po, nagiging ang apat, nagiging apat na po. Ika-apat na pong ika-apat ng araw ngayon. Mamaya po, 1:30 ang pa-apat na araw. Mula po nang ako'y dumating sa Macau, nagkaroon na po tayo dito ng prayer, worship, with bowing down and kneeling down, praising songs, adoration, thanksgiving. Marami pong ipinagpipray. Mula po noong dumating kami at sinimulan po namin yan ng araw ng Huwebes. Huwebes, Biyernes, Sabado, ngayon po pa-apat na araw. Kasama po kayo sa prayer, pero maganda po, narito rin kayo. Alam ko marami kayong kahilingan. 1:30 po mamaya hanggang 3:30. Tomorrow po ay 6:50 ng gabi hanggang 9 ng gabi. Hanggang Miyerkules po yan. Pumasok na po tayo sa season of new doors na binuksan ni Lord. Ito po sa Israel. Ito po ang meaning ng kanilang ipinagbubunyi ngayong year 5784. Tuturo ko na lang po yan sa ibang linggo. Salamat sa Lord, di ko pa yun alam. Pero may impression si Lord to gather people, fasting, prayer, kahit 1 meal in a week or 2 meals. Kung ano yung kaya mo, pero kung may maintenance ka, hindi ka, no pressure. Basta take fasting, 8 hours and more. So tayo po'y gathered together, walang bida, walang nagpipresent, walang entertainers, lahat po'y sumasamba, gabi-gabi. Kahapon 5:30 po ang start hanggang 7:30 kasi kailangan ko pang mag-aral na ituturo. Gabi-gabi po yan. So, mamaya po 1:30 up to 3:30. Tomorrow po ay 6:50 hanggang 9. Nakakahamon po ang taga JA1 Macau. Sila po'y pagkagaling sa mga bahay-bahay na kanilang trabaho, pagkagaling sa mga hotels. Marami po din mga security guard. Ako po'y nagtanong. Baka dito ay mga security guard gustong pumunta ng Macau, bibigyan ko po kayo ng tip kasi nagtanong po ako doon. Doon po ay mga teacher, security guard. Yan. Sa hotel, HRM. Yan. Basta ang pabor ay galing sa Lord. So, patatlo. Yan. Patatlo. Dahil ikaw ay lumalago, ito ang patatlong pagpapala. Hindi ka lang candidate to have Christ-like character, to become followers of Christ. Ang patatlo, you will experience intimacy with God. Hindi dahil mo, hindi sa galing mo. Habang ikaw ay lumalago, nababago ka,
lumalago, nakikinig ka, ina-apply mo yung salita ng Diyos, I tell you, matindi ang kilos ng Holy Spirit. Nagagawa mong unahin si Lord. Hindi dahil magaling ka, kundi dahil nababago ka. Dahil pa rin yung Holy Spirit. Dahil yung part mo ay ginagawa mo. Uhaw ka sa salita ng Diyos. Uhaw ka sa fellowship. Mabilis ang paglago ng isang taong ganon. Ma-experience mo yung kalapitan, yung kasapatan ni Lord sa problema. Nandyan kalmado ka. Dahil alam mong may Diyos kang kasama. Sino may gusto noon? Yun ang patatlong blessing. At yan po yung na-experience ko. Kahit nung ako'y babagong Kristiyano, grabe si Lord. Ang dami kong naranasang pagsubok, naroroong nasunog ang palengke, hindi lang isang beses, naroon ang negosyo ko, hindi lang isang beses, naging dalawa. Pero dahil ako'y lumago, dahil sa Word of God, fellowship, prayer, gathering, ina-apply ko yung Word of God, nagiging submissive ako sa Lord. Pagdating ng pagsubok, mas mataas ang faith kaysa pagsubok. Kaya ako'y laging nagtatagumpay. Sino rito ang gusto laging magtagumpay? Mataas ang faith kaysa pagsubok. Dapat mataas. Paano tataas ang faith? Word of God. Fellowship. Submissive kay Lord. Surrender ang life kay Lord. Knowing God deeply. Kilalanin mo. Sa problema makikilala mo si Lord. Padalwa. Sa problema malalaman mo, marireveal ang karakter mo. Sa patatlo, sa problema may patutunayan sa'yo si Lord na hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Pang-apat, sa problema, doon ka magiging matatag at malakas. Kaya, pang-apat na blessing sa taong lumalago, increases the capacity to experience God and enjoy His presence. Marami kang magiging patotoo sa buhay mo. Yan po ang totoo. Hindi na po mabilang ang patotoo na nilikha ng Lord sa akin for the glory of God. Again and again and again, hindi dahil ko, kundi sa si Holy Spirit na nasa akin. The more ako lumalapit sa Kanya, nagbabasa, nakikipag-fellowship, sumusunod sa gusto niya. Hindi dahil ko, hindi dahil sa galing ko. Kundi ang meron ako'y ilab ako sa Kanya. Yung pag-ibig na yun, galing din kay Lord. Sobra akong nakot. Yung atensyon ko nakot, sobra yung ginawa ni Christ sa pagbabayad ng kasalanan ko. Yung binuhay niya ako mula sa maraming bukol, kaliwat kanan. Natunaw ang mga bukol. Naririyan ako na may babago pang Kristiyano, nagkaroon ng problema na magkasunod na sunog. Pero nakikita ko ron si Lord sa buhay ko para malagpasan yun. Si Lord na nasa akin, nasa iyo, dahil tinanggap mo siya. At siya'y lumilikha dahil kay lumalago. Tuloy-tuloy ang paglikha ng Panginoong Diyos ng magagandang patotoo sa buhay mo. Magpasalamat ka. Lumilikha si Lord ng magagandang patotoo. Dahil dyan na mapaparangalan si Lord. Number 5. The blessing in growing. Number 5. Siguradong ang iyong faith na meron kay genuine, it will save you. Ang isang taong lumalago, bless ka. Ang blessing mo, ang faith na meron kay faith that saves. Dahil malago ka na. Marami ka nang alam. Mula sa mali, pinipili mo yung tama. Lumalago ka na. At
At siguradong, number 5, ang blessing mo, merong kang faith that saves. Saving faith. That protects to be a lukewarm Christian. Ang paraan para ang tao ay huwag maging maligamgam. Tinuro ko po yan sa inyo. Sa Book of Revelation, isusuka daw ni Lord ang maligamgam. Ang gusto ni Lord ay napapaso siya sa iyong alab sa pagmamahal sa Kanya. Paano mangyayari yun? Fellowship. Going to the fireplace, to the place of worship. Ito po yung place of worship. Yun ang gusto ng Panginoon. Ayaw niya ng maligamgam na Kristiyano. Ibig sabihin, kung ikaw ay bago, magtuloy-tuloy ka. Magpaalaga po tayo. At kung ikaw ay matagal na, marami ka nang alam. You know now how to choose right from wrong. Unti-unti, from glory to glory, nakikita sa iyong pagbabago. At praise God, you will be fired up. More time with God. Ang God mo ining ay kapital. Even in fire with God, even in fireplace. Fired up. More time with God, even. Yan ay magkasundo. More time with God, even in fireplace. Place of worship, fireplace. Number 5, blessing. Yan po. Hindi ka maiisukan ni Lord. Yan ang ingatan natin. Kaya seryosohin na po natin. Mas malapit po ngayon ang pagdating ni Lord sa alapaap kaysa noon. Ipag-pray natin na mauna ang rapture kaysa yung matinding hindi pa nararanasan ng tao na pagpapahirap ng demonyo. Huwag kang paaayaw. Kaya maging mainit ka sa Panginoon. Seryosohin mo ang relasyon mo kay Lord. Seryosohin mo ang relasyon mo sa Panginoon. Kailan mo pa gagawin yung hindi mo nagagawa na mabuti at tama sa iyong kapwa? Kailan pa? Gawin mo na. Lumago ka na. Ito'y makakatulong sa iyo, ito'y makakabuti sa iyo, candidate ka to enter heaven. Number 6, increasing capacity to control our speech and increase our love. Decreasing relational conflict. Dahil ikaw ay lumalago, ikaw ay totoong matured Christian, nababawasan na. Kung dati palaway ka, kung dati inaaway ka, kung dati hindi ka mawalan ng kaaway, ngayon wala na. Pumalakpak ang nagsasabing blessing talaga yon, yung walang kang kagalit. Ang isang lumalago, awayin man, alam mo, matalino ka, hindi ka pumapatol. Hindi ka pumapatol. Lugi ka pag pumatol ka. Baka yan ay pain ng kaaway. Baka yan ay pain. Para nakawin ng joy, para nakawin ng strength. Huwag kang papayag, maging matalino ka. Kaya kailangan lumago. Magiging masaya ka kung ikaw ay lumalago. Dahil alam mo, mas matalino ang taong hindi pumapatol sa mangmang. So we need to be wise. How? Hindi ka magiging matalino kung hindi ka magbabasa nito. Especially in the book of Proverbs. Ako po'y masaya, naririto kayo kahit paano you acquire knowledge. Pero yung pag-apply po niyan, yun po ang wisdom. Tamang pag-apply ng iyong alam, ang tawag doon ay wisdom.
So mababawasan, mawawala ang iyong kagalit. Mas mapayapa ka, mas masaya ka. Mas alam mong ang Lord napaparangal at nakangiti sa'yo. Kailangan natin lumago. Ang mga halaman ay lumalago sa magitan ng araw, ulan. Araw, ulan. Hangin. Lumalago sila. Ganon din tayo. Sa ating buhay na ito, kasama na ang problema. Naglilingkod man sa Lord o hindi, ay may problema. Ang maganda lang, kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, ang sabi ng pangako ng Diyos sa Malakay 3:18, patutunayan ko ang pagkakaiba na naglilingkod sa akin at hindi. At ito po'y naganap sa ating isang kapatid na nasa Macau. Nung time ng pandemic, nagkatanggalan na sa hotel. Pero siya, hindi natanggal bilang security. Sapagkat pinatunayan ni Lord. Siya po ay isang worship leader, backup, totoong worker ng Lord, leader ng Lord. Naroon, pinatunayan ni Lord ang pagkakaiba na naglilingkod sa Kanya. At mararanasan mo rin. Alapakan natin si Lord. Number 7 blessing. You have the capacity to endure. May lakas ka. May taglay kang karunungan. Pag ikaw ay malagunang Kristiyano, meron kang divine wisdom, divine knowledge, may divine anointing, divine power, divine strength, divine favor para sa pagsubok. Lagi kang victorious at winner. I declare ang kaharap ko rito ay magiging continuously victorious winner dahil ikaw ay pinili ng Lord para maging victorious. At ikaw ay lalago. Taas ang kamay ng gustong lumalim sa pagmamahal sa Lord at lumago. Sealed by the blood of Jesus. Kasi ito lang ang paraan para magtagumpay tayo. I tell you. Sa laban, sa problema. Naglilingkod o hindi, laging may problema. Pero ang maganda naman, sa tunay na anak niyan Diyos, na totoong growing, matured, may tunay na pagsamba sa Panginoon, ang blessing ng Lord, humahabol sa iyo. Ang blessing ng Lord, laging naririyan. Ang pabor, Psalms 5:12, naging naririyan. Number 8, blessings of having the fruit of the Holy Spirit. Kapag ikaw ay malagong Kristiyano, kapag ikaw ay nagdesisyong lumago, ginagawa ng iba, bakit siya ay naging malago? Seryoso siya, nakafocus kay Lord. Bakit yun? Ang daming pagsubok, nakakangiti, nakakapagturo, nakakapaglingkod pa. Focus lang kasi siya sa Lord. Yun ang gayanin mo. Yun ang imodelo mo. Yun ang gawin mong modelo like Christ. To the point of death at the cross. Nakafocus siya sa Ama. Nakafocus siya sa mission niya. Nakafocus siya kung ano ang Diyos Ama. Napagtagumpayan niya. Ang hataw sa Kanya, napagtagumpayan niya. Ang accusation kay Jesus, napagtagumpayan niya. Ang torturement, napagtagumpayan niya. Ang pako, paa at kamay at ang koronang tinik, napagwagian niya. Bakit? Nakafocus siya sa kabutihan ng Ama sa langit. Mag-focus tayo kung sino si Lord. Mag-focus tayo kung anong ginawa ni Lord. Mag-focus tayo na ikaw at ako ay mahal na mahal ni Lord. At gusto ni Lord, ikaw at ako ay makasama sa langit. Ang ating buhay rito pansamantala lang. Ang tunay nating buhay ay sa piling ng Ama sa langit. Sa mga taong tunay na sumasamba, tunay na nagpupurit, nagpapasalamat sa Kanya, ikaw yun, tayo yun. Palakpak mo ang kamay mo sa Panginoon. Tunay na may pananalig, lumalagong Kristiyano. Ang kaaway,
ang tinatarget niya ay ang faith na meron ka. Huwag kang papayag na ang pananampalatayang meron ka ay manakaw pa. Kumusta na ang faith mo? Kung naririto na, huwag kang papayag na mawala pa't maagaw yan sa'yo. Lumago ka, magpakatatag ka. Sa problema, pinatatatag ka ni Lord. Sa problema, may patutunayan si Lord sa'yo. Naririyan sa'yo, hindi ka niya iiwan, di ka pababayan. Isusupply niya ang kailangan mo kasi siya ay great supplier. Siya gagawa ng himala, gagawa ng himala. Gagawa at lilika siya ng magandang patotoo sa'yo. Sa'yo, nasa online, sa'yo, maniwala ka, ang Lord ay naghahanda ng magandang patotoo at ngayon ay panahon ng may bagong binuksan. New wave of the Holy Spirit. New blessing is coming. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, akin yun. New blessing is coming. Ituturo ko po yan sa inyo kasi naituro ko na po ito, Psalms 43:19. Just forget the past. Do not dwell on the past. Forget the former things. Isaiah 43:19. I see, I have prepared new thing, wonderful. Naranasan po yan ng aking mga anak. Naranasan namin. Itinuro ko, pinanghawakan ko, naranasan namin. Mga bagong bagay. Ikaw rin makakaranas ng mga bagong bagay. Umanap ka ng sasabihan, makakaranas ka ng mga bagong bagay. The new move, new move, new move, new blessing, new door, new door, new door, new door of blessing. Spiritual, material, physical, pabor. Binuksan na ni Lord. Palakpakan natin si Lord. Just forget the past. Do not dwell. Forget the former things, sabi ng Isaiah 43:19. Pakita mo anak. Neng. Isaiah, ito po itinuro ko na sa inyo. Anong month yun? May, June. Ngayon, pumasok sa September. Ito po ang isineselebrate ng Israel. The new blessing, new door, new move of the Holy Spirit. Anong sabi ng Isaiah? Behold, I will do a new thing. Gagawa ako ng bagong bagay. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. In other words, gagawa ako ng himala. Hindi kayang maglagay ng tubig ng tao, ng tuloy-tuloy doon sa disyerto. Pero si Lord, gumawa ng himala. Sabi niya, gagawa ako ng himala. Imposible gagawin kong pisuglit sa buhay mo para gumawa ako ng patotoo sa iyo. Maniwala ka, gagawa ako ng magandang patotoo sa iyo. Gagawa ako, sabi ni Lord, gagawa ako ng magandang, lilika ako ng magandang patotoo sa iyo. Magandang patotoo ang inihanda ni Lord para siya'y maparangalan ng higit, masamba at mapapuri at maparangalan. Karakter yan ni Lord. Ang gumawa ng himala. Karakter ni Lord ang bumago ng tao. Hindi ikaw, hindi mo kaya. All you need to do is to humble yourself. All you need to do is to pray, to release your faith, to trust in the Lord, surrender, submit everything unto Him, even to the authority na pinagtiwalaan niya. Number 9. Number 9, blessing. Kapag ikaw ay lumalago, you will always ready and prepare to enter heaven with rewards and glory. Yan talagang totoo. Maging goal natin as long as we live, maging malagok at matatag na Kristiyano dahil ikaw ay ready. Ang taong malago na, ang taong matured na, ang tao sa kabila ng pagsubok ay matatag. Totoo, nakafocus kay Lord, hindi natitinag, immovable ang faith. Dahil si Lord, the rock. Jesus, the rock. Foundation. Yung tao na yon, ready and prepared to enter heaven. Sino yon? Sino may gusto noon? Magpakatatag
nag-aalaga sa'yo. Natutuwa ako na rito. Kaya tayo po'y magsiset ng once a month revival night. Once a month healing and anointing. Yan po'y ginagawa sa Macau. Healing anointing service night. Thanksgiving night. Ito lahat ipatungkol sa pagpapasalamat. Suubin natin ang Panginoong Diyos ng suob ng pagpupuri, pagpaparangal, pagpapasalamat, pagsambang totoo sa paraang hindi pa natin nagagawa dati. Sobra na ang binigay ng Lord sa atin. Kulang ang ating ginagawa. Sama-sami tayo ngayong gumawa ng higit pa nating ginagawang pagpaparangal sa Kanya. Sinong sasama? Palakpakan natin si Lord. Kaya inuna ni Lord yung 7 araw na prayer, Jericho, worshiping God. Walang bida kundi si Lord. Luhod. Awit. Pamula po Webes. Nilagay po yan ng Lord sa heart ko. Ang daming uma-attend. Mamaya po 1:30. Ngayon, ito pong number 9 and 10. Ready ka, prepared ka to enter heaven? No regret at the return of Christ. Wala kang panghihinayang, wala kang pagsisisihan sa ginawa mong pag-spend ng oras. Sa pagpupuri, pagsamba, ginagamit mo ang oras mo sa pagbabasa ng Biblia, pagsunod, pagiging submissive, surrender ka kay Lord. Tumataas ang faith mo, wala kang maiisip na regrets, panghihinayang. Why? Number 1, marks of spiritual maturity. Hindi ka manghihinayang. Why? Because you will always be positive under pressure. Yan ang taong lumalago. Positibo lagi. Pag may trials, may problema, may nang-a-attack, may nagpe-persecute, hindi naman mali ang sinabi mo, minamali ka, na may misinterpret, na may misheard. Positive ka pa rin. Positibo ka pa rin. Sino yon? Yan ang blessing. Di ba ang sarap nung ikaw ay optimist, yung positive ka, ay ngayon lang to. Lilipas din yung hurt, mawawala rin. O kaya, mababago rin. O kaya, maaayos din. O kaya sinasabi mo, positive ka eh. Sasabihin mo, kaya ko ito Lord dahil ikaw ay nasa akin. Positive ka. Are you listening? Positive under pressure. Sa pressure, dyan makikita, kagaya ng grapes, walang mapuproduce na wine, na alak kung walang pressing of the grapes. Alin ang mas mahal? Grapes o alak? Wine. Red wine. Red wine, di ba? Huwag nyo naman sabihin niya siya. Nag-promote na, hindi po. Ang sinasabi ko, under pressure may napoproduce na grapes. Under pressure may napoproduce na anointing. Under pressure, under test, ang iyong karakter marireveal kung sino ka sa trials. Sino rito naniniwala sa pagsubok na hahayag ng iyong karakter? Pero mahayag din ang kabutihan ng Lord. Amen? Para mabago ka, kaya i-reveal ni Lord. Pero ang maganda roon sa mga lumalago, ikaw ay laging ready, prepared ka to enter heaven. Kasi malago ka. Nakikita sa iyong mark of being matured. Anong number 1 marks? Positive ka under pressure. Positibo ka. Rin naman kung ako may nasaktan niya lang, Lord naman kaya akong paggalingin. Positibo ka. Hindi ko na pahintulutan hindi makakabuti. Alis. Positibo ka. Kaya naman akong paggalingin ni Lord. May inihanda si Lord na blessing. Positibo ka. Kasi malago ka na. Sino may gusto na?
Ala kung hindi man ako nakapasa nung una bakit? Di lang naman ako bumabagsak. Basta, magandang inihanda ng Lord sa akin. Positibo ka. Amen. Positibo ka. Kung may sinaraduhan ng Lord na pintuan, sinong naniniwalang ang Lord may binubuksang bagong pintuan at ito ang the best para sa iyo. Pero kailangan mong maniwala, may timing si Lord. May dine-develop sa'yo pag wala pang hinihiling mo. Ang alam ko, the best ang inihanda ng Lord sa'yo. Jeremiah 29:11. Nariyan po yun, James 1-4. Hindi ko mabasa at kailangan ko matapos. Basahin ko na nga. Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it. Hallelujah. Pag may trouble, saan ka man naroon, consider it an opportunity for great joy. Ha? Paano yun? Paano ang opportunity na ikaw ay magiging masaya? Makikita mo kasi ang sarili mo. Nariyan si Holy Spirit na bumago na pala sa'yo. Nang iyo palang pag-i-spend ng oras kay Lord sa pag-attend dito, yung pala'y ang bunga ay maganda. Kasi makikita mo, in trials and troubles, you will consider it great joy. Oh Lord, eto na, eto kasama kita Lord, tagumpay ako rito. Winner ako dito. Hindi pwedeng tawaging winner at victorious ang taong walang laban at walang problema. Pero walang taong walang problema. Kaya ang dinideklara ko, lahat ay victorious. Lahat ay nagiging victorious. Lahat ay winners. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Ayan na nga. Itetest ang faith. At ito ang paraan para ikaw ay maging matatag. So let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. Yan ang purpose ng Lord. Sa trials and troubles, may blessing pa rin. Kaya, ikaw ay ready and prepared to enter heaven. Ready and prepared. No regrets sa pagdaling ni Christ. Hindi ka kabado. Hindi ka kabado dahil alam mo sa sarili mo, ang faith mo ay genuine. Ang love mo kay Lord ay genuine. Ang iyong relationship ay genuine. Alam mo sa sarili mo, nandyan sa Holy Spirit. At sa mga trials, alam mo na sa sarili mo, lumalago ka dahil si Holy Spirit kumikilo sa'yo. Kaya siya kumikilo sa'yo, nagbabasa ka ng Bible. Hindi pa pwedeng, ay ang tindi ng kilos ni Holy Spirit pag marami. Si Holy Spirit hindi nababawasan ang kapangyarihan, laging naririyang makapangyarihan siya. Nasa iyo lang ang problema. Hindi mo siya maramdaman dahil something is wrong in your heart. Pero ang totoo, si Holy Spirit ay makapangyarihan at hindi nababawasan ang kanyang kapangyarihan sa asal mo. Hindi. At sa gagawin mo, hindi. At si Holy Spirit ay makapangyarihan. Ang Diyos laging nananatiling makapangyarihan. All powerful. Palakpakan natin si Lord. So positive, under pressure, ito yung maganda. Ano pang blessing? Kaya ikaw ay ready to enter, prepared to enter at walang regrets pagbabalik ni Lord. Kasi nakikita sa iyo, you have the peace of God. Eh bakit ka may peace in spite of mga ginawa ng tao, in spite ng problema, nilikha ng kapwa mo, nilikha ng iba, nilikha ng... May peace ka pa rin. Ipangako ni Lord, Philippians 4:7. Yan po ang blessing na meron ang mga malalago na. Kami yun. Kayo yun. Mas matindi po yung problema namin. Pero mas matindi si Lord kaysa problema. Nakasama namin si Lord. Kaya kami nagtatagumpay. We have the peace. Hindi kami natinag sa paglilingkod. Why? I'm matured Christian. As a senior pastor. Because of the Word of God. Because of my fellowship. And so I have the peace.
Ito yung maganda kapag malagbo kang Kristiyano, matured Christian. May problema, may peace ka. Pangako ni Lord. And the peace, Philippians 4:7, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds. Peace of God. Kapayapaan galing kay Lord. Iingatan ang puso mo at isip mo. Sino mag-iingat ng isip mo at puso mo? Si Lord. Yan ang mga matatag, yan ang mga malalago. Sino rito makakaranas na maging matatag at ikaw ay patatag ng patatag at ikaw ay from glory to glory na babago at ikaw ay palago ng palago. And you will experience continuously the peace of God. And you will consider the trials is a great joy, great opportunity. Yan ang matatatag. Positive ka. Positibo ka pa rin. Kasi pupunta ka rito, gabi pa lang naghahanda ka na ng damit, sapatos and everything. Gustong-gusto mong mauna at narito gising na gising ka. Pumalakpak ang tulog, wala. Pumalakpak ang gising. Peace! Saan ka makakabayad ng peace? Pingi pabilingan ng peace? Hindi. Hindi mo magagamit ang salapi mo. Para sa peace, ang peace po'y pinoproduce ng Holy Spirit. Through your magandang relasyon sa Kanya. Kaya kahit may problema ang tao, bakit yun may problema? Kasi si Kristo, malinaw sa Kanya, si Christ, kasama niya. Malinaw pansamantala lang ang problema. Malinaw na may itinuturo lang si Lord. Malinaw na may inihanda ang Lord. Peace. Peace. Sino rito ang nagsasabing napakahalaga ng peace? Yes. At yan ang nararanasan ng mga taong malalagot, matatatag. Sino yun? Sabihin natin, ako yun. A mature Jesus follower can be under stress and still be joyful. Kasi mature na. May i-compare mo ang mature Kaya pag meron ka nakita, ba't yun inaatake na nakangiti pa rin, mature na Parang yung puno, nanalo sa ibabaw ng bundok. Bagay yun panay laging harap sa bagyo, matatag pa rin. Oo. Taga na sa panahon. Ano kang ibig sabihin, matatanda sa una na rin ba kayo? Ano po ang ibig sabihin, taga sa panahon? Turing nga. Ay, hindi pa. Bata pa kayo, no ba? Tayo muna. Taga sa panahon, Kuya Maneng, yung marami ng pinagdaanan ay nananatili pa rin nakatulay. Yun ang taga sa panahon. Mature sa spiritual. Marami ng pagsubok na pinagdaanan. Pero nananatili pa rin nakafocus kay Lord. Ang aim, ang goal, ang target, heaven. After this life. Prepared and ready. Why? Positive. Laging positive. Positibo ang pananaw. Number 2, may peace. Number 3, a mature person is sensitive to people. Alam niya, ayaw niya makasakit, ayaw niya. Ako yata yung napabilis ng salita. Mabilis siyang ma-realize niya, may realization, matured na May analyzation, ina-analyze niya. Mabilis siyang tumanggap ng pagkakamali. Pag mali, umaamin agad. At siya'y sensitive, ayaw niya makasakit. Sino rito ang ayaw makasakit? Matured ka na. Sabi ng iba, hindi baling masaktan, wag lang makakasakit. Ayaw ko rin naman masasaktan. Pero, sinabi rin naman ni Lord, if you want to follow me, you need to die to yourself. Talagang makakaranas ka ng pain.
Gets po natin? So, ayaw natin makakasakit. Sinong ayaw makakasakit? Be matured. Continue to be matured. At please, ilan man kayo sa pamilya, please, alsin natin ang spirit of jealousy. Ang mga magulang, kayo magiging magulang din, mga anak. Alsin natin ang spirit of jealousy. Ang intention ng mga magulang, lahat kayo ay gustong bigyan ng maganda kung pwede nga laang. Kung binigyan kita ng sasak, bibigyan kita kung 3, no? Para walang selusan. Di ba? Bigyan kita ng lupa sa iyong lupa. Eh si mother ko, Lord, salamat sa buhay ni Mami Julie. 6 kaming magkakapatid, 6 din ang lupang inilaan. Alakan natin si Lord. Love you, Mommy dear. You are now in heaven. 6 kami. Kalalaki pa eh. Aming napapunta sa amin lupa, 228, my love. Tama ba? 228. Tigigisa po kami lupa. Wala dyan ang Kuya Danny eh. Yung tinirikan ng kapatid ko dyan. Lahat kami, tuwa po ang mother ko, ang parents ko na yung lupang ibinigay nila ay pinagbahaya namin. Biyaya po yan ng Lord. Ganyan po talaga mga magulang. Tama ba mga nanay? Hila nga po. Hindi ko mahuli. So a mature person is sensitive to people. Ayaw niyang makakasakit at kung siya'y nakasakit, ay, nahingi ka ng sorry. Nalaman niya, ako naman, sorry naman. Hindi ko intention. Kaya huwag kang gagawa ng intensyong pananakit, please. Hindi ka pa matured. Immature pa yung tawag doon. Love your neighbor as yourself. James 2:8. Ayaw mong masaktan ka, huwag kang mananakit. Tulungan tayo ng Panginoon. Amen? Has mastered this mouth, controls the tongue. Yan po, ang pagpapala pag ikaw ay mature. Kasarap kaya ng matured. May pagpipigil sa dila. Ang nakalagay sa Book of James, ang dila daw ay napakaliit na bahagi ng katawan pero napakalaki ng nalilikhang pinsala. Tame your tongue. Control. Kung alam mong makakasakit, kung pwede, Lord, biyaya. Hilingin mo yan kay Lord. Let no corrupting talk come out your mouths, but only such as is good for building up, as it fits the occasion, that it may give grace to those who hear. Halaan mong ikaw ay maging encourager. Halimbawa, may lumapit sa'yo, naku, ako naman ngayon eh, grabe naman ang pinagdadaanan eh. Buti nga sa'yo, mali. Magbago ka. Hindi ganyan. Nahingi siya ng comfort. Nahingi siya ng encouragement. Huwag mo sasabing, eh sadyang ganyang mararanasan mo, eh kasi naman ikaw, sotel. Bad. Hindi ganyan ang mga matured Christian. Huwag mo siyang, kumbaga, dapa na nga siya, ay iungod-ngod mo pa. Kawawa. Andiyan ba tayo? Kung siya'y nakadapa, ikaw ay nakatayo, ay di yung iabot ang kamay mo, tulungan mo siyang makabangon. Tatahimik eh. Yan ang matured. Nararamdaman mo na yung nararamdaman ng tao. Hindi dahil mo, kundi si Holy Spirit na nasa iyo'y nagpaparamdam. Why? Bakit nagkaganon? Ba't sa iba'y manhid? Eh kasi ikaw yata'y babad sa Word. Laging balik tayo kay Holy Spirit, balik tayo kay Jesus. Hindi ikaw. Kaya
mo nagagawa yung nasasaktan ka rin para sa Kanya? Kasi babad ka sa Word. Babad ka kay Lord. So si Lord pa rin ang bida. Amen? Walang magaling na tao. Si Lord. Bakit ikaw ay nagawa mong bumabad sa Word of God? Si Lord. Inayos ang iyong programa. Ang nagawa mo lang naman Lord, ginugusto ko po na walang kaabalahan, walang silbi, nakagapos ng anumang mga hindrances, powerless na, hindi maaagaw ang aking oras. Gusto ko ang oras ko para sa iyo. Nag-pray ka. Pagka nag-pray ng gayon, guided ka na yung Holy Spirit. Bakit ka guided? May mga Word of God kang binabasa. Balik ng balik kay Lord ang parangal. Si Lord lagi ang bida. Sa lahat ng mabuti at tamang nagagawa, tamang nasasabi, tamang panalangin, tamang ginugusto. Lahat ng tama galing sa Panginoong Diyos, umaayong ka lang because you read the Word of God. That's the power of the Word of God. That's the power of God. So if a person thinks that he is religious, but can control his tongue, he is fooling himself. That person's religion is worthless. Yun daw pagiging religyoso, na talagang agang-aga pa, talagang napakagaling maglingkod, pero ang bibig, hindi nakokontrol, chismosa. Sabi ni Liling lang daw lang ang sarili. Pero ang kahalap ko rito, growing Christian. Kung dating chismosa, ngayon ang ginagawa ng famous hindi ang sarili, kundi si Lord. Pumalakpak ang gayon. Nababago, matured, ang saya. Ang saya. Ano kaya, kakabahan ka naman pagka nagkabukingan. Saan nagmula yung ganyang issue? Doon, tinuro. Ikaw palang pinagmula. Pero you need to grow. Amen? Gossip, spreading rumors, and constant negative talk is a sign you're immature in the faith. Di ko yung nasabi kanina. Kasi kulang na yung oras. Immature. Kapag ka ikaw ay gossipers, kapag nag-spread ka ng rumors, ako ba? Wala ritong ganyan. Yung gangkahagan natin, ito Marites, ito, totoo, ito Maricoy. Kristiyano ako, totoo, ito. Naku, pinakilala pa Kristiyano. Pala, nakikimarites. Huwag mo sasabihin, pag-pray lang natin. Pag-pray daw, ichinika na ng ichinika. Wala ritong ganyan. Kung totoong gusto mo ipag-pray, di ikaw na lang. Nababago tayong lahat. Mature tayo. Amen? So masaya, may blessing ang isang growing maturely. A mature person is peacemaker and not a troublemaker. Umiiwas ka sa gulo. Ayaw mong mapasangkot ka sa gulo. Kaya ikaw ay peacemaker, ikaw ay prayerful sa alam mo, pinagpe-pray mo. Kung ikaw'y nagkamali, agad inaayos mo na. Masaya ka. Ito ang mga matured. Gusto natin yan? Isa yata nag-amin. A mature person is a peacemaker and not a troublemaker. Kaya sabi rito sa book of James 4:1, what causes fights and quarrels among you? Sabi ni James, don't they come from your desires that battle within you? Dahil sa inyong masamang hangarin. Kaya nagkakaroon ng mga kauntian. Self-centered po ang tawag dyan. James tells us, selfishness and judgmentalism are the two biggest sources of conflict in our lives. Magbasa
kayo patungkol doon sa sinabi ni Santiago na ang pinagmumulaan, malimit ng conflict, pamilya man, sa church, ito'y patungkol sa pagiging makasarili. Self-righteousness, selfish, madamot, jealousy. Ang padalawa pong pinagmumula ng conflict ay ang judgmentalism. Inalis mo. Judgmentalism yan. Kasi yun ang tama. Selfishness and being judged. Ay, hindi being. Hindi being yung nilagay ko. Selfishness and judgmentalism. Wala akong nilagay na being. Yan. And hindi ko nilagyan ng being. Sa akin na iwan ng gayon. Para para maayos ang construct ng word. James tells us selfishness and judgmentalism are the two biggest source of conflict. Yun po. Kaya huwag kang magiging husgador. Huwag mong kukuhanin ang role ni Lord. Sino po ang great judge? Si Lord, hindi ikaw. Pag ikaw ay mapanghusga, kinuha mo na ang position ni Lord. That's bad. Stop it. Hindi ka naman, wala ka sa senaryo, hindi mahilinaw sa'yo, huhusga ka. Please, wag. Stop it. Hindi mo alam ang motibo ng tao. Tapos huhusgahan mo. Stop it. Kaya nagkakaroon ng conflict. Mag-mature na tayo, church. I want this church to be a growing church. Sino may gusto nun? Avoid being judgmental. Avoid being selfish. And we do not allow jealousy. We love you all. Sabi mo sa iyong, umanap ka na sasabihan. We love you all with the love of the Lord. We need one another. Ang inyong ginagawa na paglilingkod, workers, leaders, pastors, different ministry, I appreciate it so much. Hindi ko kayo kayang i-reward. Ang gusto ko'y great reward ng Panginoon sa inyong lahat. Palakpakan natin si Lord. Kung nalagpasan ko kayo sa pangangamay, hindi ko po ito intentionally. Gusto. I love you all with the love. Masaya akong nakikita ko kayo. Punong-puno tayo kanina. Kaya po ako itatayo minsan once in a while sa evening para naman ma-meet ko rin sila. Evening service. So peacemaker. Masaya ang magiging peacemaker, I tell you. A mature person, ito po ang blessing. Ready ka? Prepared ka to enter heaven? No regrets pagbabalik ni Christ? Because a mature person is patient and prayerful. James 5:7-8. Be patient then, brothers and sisters, until the Lord's coming. Maging matyaga daw tayo hanggang dumating si Lord. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop. Tingnan nyo ang magsasaka. Sa init ng araw at ulan, sila'y nagtsatsaga. Tayo raw ay maging matyaga hanggang dumating si Lord. Huwag daw nating sasabihin, lagi na sinabing darating di naman. Bakit gusto mo nang dumating? Handa ka na ga? May reward ka na ga? Paano naman ang mga kakilala natin? Kaibigan natin? Hayaan mong maging matured muna ang bawat isa para may crowns and rewards sa heaven. Sabihin natin, thank you, Lord. In your perfect time, ako'y handa sumalubong sa'yo. Ala ka, konti nagsasabi. Sabihin nyo yan, ha? See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and spring rains. You to be patient and stand firm because the Lord's coming is near. Maging matyaga, manap ka na sasabihan mo. Maghintay ka.
Darating si Lord. Maging mapaghintay ka. Don't give up. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Sa pabuti ang buhay mo. Alam ni Lord ang pinagdadaanan mo. Marami pang inihandaan, Lord, sa'yo. Hindi pa nakikita na iyong mata. Di pa sumasagi sa isip mo. Di ninahawakan na iyong kamay ang mga inihandaan ng Lord. Ang Diyos ay mabuti at tapat. Be patient. Patience and prayerfulness go together. They both express an attitude of dependence upon God that marks a mature believer. Yan daw po ay isa sa gandang karakter tatak ng isang mananampalataya, puno ng pananalig, mapagpuri, mapanalanginin at matyaga. Number 6, understand the difference between right and wrong. Marunong nang pumili ng tama mula sa mali. Napakahalaga nito. Naku. Talaga po niyan. Kailangan mo maging mature. Hindi lagi na lang maraming mali. Sino rito ang gusto mo, yung mali mong ginagawin, mapalitan na ng tamang gawi? You need to be mature. Tanggapin mo pag may mali ka at magpabago ka kay Lord. Sabi mo sa iyong sarili, gusto mong wag nang mangyari yung mali mong ginagawa? Turo mo sarili mo, gusto mong wag nang maulit yung mali mong ginagawa? Aminin mo ang iyong pagkakamali at magpabago ka kay Lord. Ito po ay pagdepende sa Lord eh. Dumedepende ka kay Lord. So understand the difference between right and wrong. So yun po ay sign, mark of the kapag ikaw ay may marka na nito, being mature, ay, yan ay isang malaking pagpapala. Ang pinag-uusapan natin ay mga blessing, being matured. Meron ka ng mark. May mga sign nang nakikita sa'yo and you are blessed. Whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him, it is sin. Anong mabuti na hindi mo ginawa ay kasalanan. James 4:17. Number 7, hindi nadadala ng mga maling katuluan. Hindi nasusway ng false teaching. Yan ang mga matured. Sinong gusto yon? Lalo sa panahon ngayon, may nagbabahay-bahay. Kung ikaw ay malinaw na sa'yo na dito sa J1 family, ang itinuturo ay full gospel. We believe in God, Father, Son, the Holy Spirit. Huwag ka na mag-entertain pa ng ibang religion na patutuloyin sa bahay mo. Are you listening? Kaya kailangan lahat tayo lumagos sa pagkakilala sa Lord. Kaya yung pong mga in-audition, yung pong mga nasa media, at sa mga at kami, itinubog sa 14 na seminar. At tuloy-tuloy po ng aming convention and seminars. Para hindi maswayed ng false teaching. Has a thirst for God's Word. Ito po ang mga mark, may talagang laging uhaw sa Word of God. Pag hindi ka na uuhaw, hindi ka pa mature. Ang isang matured Christian, uhaw lagi sa salita ng Diyos. Serves the church. Sino ang church? Ikaw at ako. Naglilingkod. Rooted in love. Lumalalim ang pag-ibig mo sa Diyos at sa kapwa. At dahil makikita sa iyo ang 10 katangian na yan, ikaw ay matured. Sino may gusto nun? Sino may gusto nun? Close your eyes. Bow down your heads. Bago natin awitin yung I have decided to follow, you need to remove the cloth of unrighteousness. Tanggalin mo yan. Iwaksi mo anuman yung humahad lang sa iyong paglago. Baka ikaw ay more on yourself, more on others. This time,
Hayaan mo mag-focus ka kay Lord. Sadyang i-distract ka para huwag kang makafocus. Pero ngayon, napapapokus ka sa asal ng iba, tanggalin mo yan sa buhay mo. Hindi yan makakatulong sa'yo. Gusto mong lumago. Gusto ni Lord palaguin ka. All you need to do is to focus to God. Focus to Him. Sige, tanggalin mo. Taas mo nga yung kamay kung sinasabi mo, Lord, gusto kong lumago. At handa ako ngayon na tanggalin at iwaksi sa buhay ko ang pumipigil sa aking paglago. Sige, taas mo yung kamay, ibaba mo pagkatapos mong itaas. Ikaw yan, hindi ako namimilit. Ikaw ang may sabi niyan. Kay Lord mo itinataas ang iyong kamay, kay Lord ka rin makipag-usap ngayon. Sabihin mo, Lord, nakita ko ang sarili ko sa iba't ibang sitwasyon. At narinig ko naman ngayon ang mga pagpapala sa paglago. Pinipili ko pong lumago. Kaya ngayon, Panginoon Diyos, iwinawaksi ko ang mga humahadlang sa paglago. Nais kong tumutok sa iyo, sa kabutihan mo, sa katangian mo. Hinuhubad ko ngayon ang kasalanan of unbelief. Hinuhubad ko ngayon. Sige, ubarin mo yan. Iwaksi mo yan. Yung pagiging tutok sa sarili. Tutok sa sitwasyon. Sige, ayawan mo yan, kapatid. Ayawan mo yan. Ayawan mo yan. Matindi mong kilos ay aming inihiling sa puso. Hindi nababawasan iyong kapangyarihan kailanman. Pero Lord, merong kailangang matanggal sa amin upang maranasan namin ng higit pa ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Sa aming pagyuko, sa aming pagluhod, sa aming pagpapakumbaba. Karapat dapat kayong luhuran, kaya karapat dapat kayong sambahin. Karapat dapat kayong panaligan. Kataas-taasan ka, banal-banalang Diyos. Tulungan niyo po ang bawat isang makapagwaksi. In the name of Jesus. Kausapin niyo, makapagwaksi ng mga pumipigil sa paglago. Tulungan niyo po at biyayaan niyo ang bawat isa. Gustuin namin ang gusto mo, ayawan namin ang ayaw mo. Ikaw ang gawin naming Panginoon at tunay na hari ng aming buhay. Sige. Sige, isurrender mo lahat sa Panginoon. Tulungan niyo po na sa pag-awit ng I am decided to follow Jesus, ito'y maging totoo sa bawat isa. Salamat, O God, sa power and authority na habang inaalis, sige, i-gesture mo, hubarin mo, hubarin mo. Ayawan mo yan. Iba't ibang uri ng bisyo, kasalanan, ayawan mo yan. Ginagawa ng iyong labi, ginagawa ng iyong dila, mabilis na pananalitang nakakasakit, sige, iwaksi mo yan. Maging positive ka. Sige, sabihin mo kay Lord, ayoko pong maging negative person. Gusto ko po, Panginoon, ay maging positive ang outlook ko sa buhay. Gusto ko pong makalaya na sa anumang paglilinglang ng kaaway. Father, in Jesus' name, habang kami nakaluhod, habang kami nagpapakumbaba sa iyo, Father, in Jesus' name, thank you for the power and authority. Patuloy kong ginagamit ang sword of the Spirit. Patuloy kong binawasak ang anumang tanikala sa buhay ng bawat isa. Tanikala ng masamang ugali, tanikala ng bisyo, tanikala ng takot, tanikala ng sakit karamdaman in the name of Jesus. Habang sila'y naguhubad ng iba't ibang uri ng kasalanan, Lord, kayo ang luluklok sa
espasyo na kinaroroonan ng iba't ibang uri ng kasalanan. Sakupin nyo, sabihin mo kay Lord, sakupin mo, Lord, lahat ng space sa buhay ko, kayo God ang sumakop. Harayarala. Sige, sabihin mo, ikaw mismo magsabi niyan. Habang natatanggal lahat, inaalis mo, ibinawaksin mo, even the spirit of jealousy, spirit of judgmentalism, spirit of selfishness, spirit of jealousy. I break your power sa buhay ng bawat isa. Even ang anumang uri ng sakit karamdaman, even ang kahirapan, kalungkutan, paulit-ulit na pangyayaring hindi maganda. I break the powers of the enemy, yarabakayaralahaya, sa buhay ng bawat isang nagpapakumbaba sa iyo, Lord. Tingnan mo yung pagpapakumbaba. Tingnan nyo, Lord, ang pagsisisi. Tingnan nyo, Lord, ang pananalig at hindi ang kanilang mga ginawa. Sa mga taong naririto, O God, na tunay na nagpapakumbaba, I declare they are winners and victors. I declare a new life from you. I declare a new wave of blessing. I declare a new door of blessing. I declare in the name of Jesus. The best is still yet to come. Sa lahat na naguhubad ng lahat ng iba't ibang uri ng kasalanan, ngayon si Lord ay tuwan-tuwa. Umanda ka for the new wave of blessing, for the new thing, for the new life, for the new blessing, new opportunity, new life in Christ. At tumayo ka ngayon as a victorious army of the living God. At sabihin mo, Christ is enough. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ
Ama, silang mga nagdesisyon to follow you. Sila na mga nagdesisyon na maging productive, fruitful, growing Christian, matured Christian. Sayuhan niyo po ito. Magaganap, Lord God. In the name of Jesus. Ito'y kalooban mo for us to be ready and prepared at all times to enter heaven and no regrets in Jesus' coming. Oh Lord, thank you. All the best plan of you, Lord, will prevail to everyone, and everyone are covered with your blood. And let us shout, Jesus is my Lord. Jesus is my King. Jesus is my Master. I will make the name of Jesus famous in my life. In Jesus' name. Sabihin natin, I will make the name of Jesus famous in my life. Make the name of Jesus famous. I will make the name of Jesus famous in my life. Make the name of Jesus famous in my life. Salyuhan mo ito, Lord, na iyong makapangyarihan dugo. At dahil, Lord, ito'y nahayag na, lalakapan nyo ng matinding biyaya, matinding karunungan, matinding pabor, matinding pagpapala. Amen. Sa buhay ng bawat isa. Kalooban mo ito, Lord. Sealed by the blood of Jesus. Thank you, Lord, for the new wave of blessing, new wave of the open doors for the greater opportunity and favor and blessing. In Jesus' name.